Kaya ano masabi mo sa sinabi ni Larry Gadon na kahit maglupasay si Bibi Inday ay hindi ito manalo pagka-presidente? Bakit niya nasabi yun? Baka siya ang maglulupasay pag nanalo presidente si President Sara Duterte. Anong dahilan niya? Anong reason niya? Bakit niya nasabi na kahit maglupasay? Sa totoo lang, ang mga Pinlawan at Dilawan ay talagang maglulupasay. Pag nanalo presidente, ang ating the best President Sara Duterte. Dahil very consistent ang ating President Sara Duterte. President na, kinukonsider ko ng president yan. President si Sara Duterte dahil sa kanyang consistent na accomplishment, achievement, and performance. At maging sa decision making. Kaya talagang 100% panalo ang ating Pangulong Sara Duterte. Kaya ang maglulupasay dito, si Larry Gadon, siya ang maglulupasay. At ang mga Pinlawan at Dilawan, magtulong-tulong pa sila. Mananalo at mananalo ang ating Pangulong Sara Duterte. Dahil ang mga Duterte lamang ang may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas at may pagmamalasakit sa bansang Pilipinas at sa mga mayang Pilipino. Yun ang prinsipyo ng mga Duterte. Ano masabi mo sa pag si Rapi Tulfo daw lumaban kay Bibi Inday dahil sa taas daw ng followers niya. Hindi siya nagsabi ito, sabi lang ng iba na pag lumaban si Rapi Tulfo dahil sa taas ng followers matatalo si Bibi Inday. Malabong manalo yan matatalo na si President Sara Duterte. Malabong mangyari yan. Dahil ngayon pa lang nakita natin hindi na consistent sa performance si Rapi Tulfo. Bakit ito nasabi? Di ba wala na siya ngayong angal? Hindi na siya maingay? Sa kurakutan ngayon sa Ghost Project Flood Control, may narinig ka ba kay Rapi Tulfo na pinagtanggol ang mga mamayan? Dahil ang mga mamayan sana ang makikinabang ng project ng Ghost Flood Control Ghost Project. Dapat ang mga mamayang Pilipino ang makikinabang nito. Ay bakit hindi kinokontra ni Senator Rapi Tulfo? Ibig sabihin, hindi siya consistent sa kanyang performance. Kaya malabo siya manalo. Yung sinasabing followers na lang yun doon sa Facebook. Pero pagdating sa botohan, ibang usapan yan. Dahil ang pagboto ay sagrado. At ang pagboto nakasalalay ang kinabukasan ng ating next generation at ng ating bansang Pilipinas. Kaya malabo ang Tulfo na manalo sa pagkapangulo. Pag sila naglaban dalawa, malayong malayo ang agwat niyan. Kakain ng alikabok at kaning tuto si Senator Rapi Tulfo. Sorry to say, dati akong umahanga kay Senator Rapi Tulfo. Pero dahil na nahimik siya sa malawakang nakawan na ito, hindi na ako nawala ang aking paghanga sa kanya. Kaya pagdating sa presidential, malabong manalo ang isang Rapi Tulfo. Rizon Tiveros. Malabo rin. Dahil unang-una, si Rizal Tiveros ay meron din kaso sa PhilHealth. Meron siyang kinuhang pondo sa PhilHealth na hindi pa na ibabalik. Yan, kaso ni Rizal Tiveros. Kaya malabong manalo si Rizal Tiveros. Kahit magtulong-tulong silang lahat, hindi sila mananalo sa ating best president, Sara Duterte. Ito sir, ano naman ang reaksyon mo doon sa sinabi ni Jam Magno na hindi niya susuportahan si BP dahil mas matalino di umano siya kesa kay Sara Duterte? Paano siya naging matalino? Ano lang siya, nagbaglag lang siya, matalino na siya? Samantalang, baka di mo alam, Jam Magno, kung ano ang educational background ng ating Pangulong Sara Duterte. Isa po siyang abogada at naging mayor ng Davao. Kumbaga, matalino. Kasi hindi ka makakawak ng isang municipality kung wala kang utak at wala kang puso. At kahit pumunta ka sa Davao, makikita mo ang kalinisan, kagandahan, kapayapaan, kaunlaran ng lalawigan ng Davao. Ibig sabihin, pagdating sa performance, accomplishment, and achievement, number 1 ang mga Duterte. Kaya ikaw, Jam Magno, huwag mo sasabihin na mas matalino ka dahil yung sinasabihan mo is isang lehitimong abogada.
ikaw ang walang talino. At kung sakali man na hindi mo siya susuportahan, it's okay, go ahead. Hindi ka kawalan. Hindi kawalan ka, Jam Magno, kung hindi ka susuporta. Natural lang na hindi ka susuporta. Bakit? Eh siyempre, kumukontra ka nga sa kanya eh. Natural na hindi ka susuporta. Kumakalaban ka sa kanya ngayon eh. May insecurity ka eh. Pero ayon sa aking research, dati ka rin umahanga sa Pangulong Sara Duterte. Dati ka rin umahanga sa kanya. Bumaliktad ka na lang ngayon. Kaya you are not credible to para sabihin mo na mas matalino ka. Ito sir, isa sa mga Marcos vlogger na panood ko po kasi kanina, ang sabi niya ay bakit Duterte ng Duterte pa rin daw kayo? Eh, isasama na yung pangalan niya doon sa corruption. Pwedeng liwanagan mo po itong isyong ito na bakit Duterte pa rin daw? Eh, may corruption issue daw. Sino may sabi niya? Vlogger ni Marcos. Not credible. Bakit? Mga bayaran ng Marcos vlogger eh. Hindi naman sila nagbablog para sa bayan at mamayan. They are not telling the truth. They are telling lie. Why? If the price is right, sila yung mga presyo. Merong binabayad sa kanila just to lie. Kaya hindi natin dapat paniwalaan yan. Kung sinasabi ng mga Marcos vlogger na may korupsyon, saan ang dokumento mo? Black and white. Mismo Commission on Audit ang nagpatunay na ang confidential fund na 125 million ay clear. At ito'y inayunan ng Supreme Court. Ano pa? Sinasabi niyo yan dahil pinayaran kayo. Di ba merong Marcos vlogger? Ilan ang kwintas? Tatlo-tatlo. Ang lalaki ng pendant, ang lalaki ng chain. Ang mga daliri, halos lahat may ginto. May Mustang na GT. Alam nyo ba kung magkano ang presyo ng Mustang? 2 milyon mahigit. May condo, may beach. Saan ka pa? Vlogger lang yan. I-background check mo yan. Kayo mga Marcos vlogger, ang galing nyo magparatang. Pero yung mga buhay nyo, ang gaganda na. Bakit? Ilang maleta ba binigay sa inyo para kayo magkaroon ng lahat ng daliri nyo may ginto na ang lalaki? Tapos ang leeg nyo, kaya nga pag ikaw sumisid sa dagat, hindi ka lulutan eh. Yung vlogger na yan, vlogger yan eh, ng Marcos eh. Maninature mo, makakategorize mo ang namumera. Pera-pera yan, kaya nagsisinungaling yan. Kaya yung sinasabi nila na bakit Duterte kami ng Duterte, may corruption si Duterte. Saan ang ebidensya? Saan kami maniniwala? Sa Commission on Audit o sa inyo ng mga Marcos vlogger? Not reliable. Tanong ulit para ano.